Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay muling nagtipon-tipon sa banal na misang ito para purihin natin at pasalamatan ang Diyos. Kahit na gaano kahirap ang ating buhay, kahit na tayo minsan ay nawawala ng pag-asa, kahit na minsan tayo ay naliligaw, nalilito sa buhay, alam natin na palagi nating kasama ang Diyos. Isang dahilan ng ating pagpupuri at pasasalamat sa Kanya ay ang Kanyang pagmamahal. Mag-ingat kayo mga kapatid, pag hindi nyo na nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos. Dahil dyan mag-uumpisa na manuot ang galit at inggit sa inyo. Meron ka bang kaaway ngayon? Meron ka bang kinaiinisan ngayon? Ang tunay na kalaban at kaaway natin ay hindi naman ang ibang tao, kung hindi nasa ating loob. Suriin natin ang ating puso, ang ating isip. Anong nangyayari sa ating loob? Yan ang ating iharap sa Diyos. Pagpatulong tayo na labanan natin ang masama na pumasok, nanuot, nananatili sa ating puso, kalooban at espiritu. Pag natalo natin ito sa tulong ng Diyos, magiging mas payapa tayo, mapupuno tayo ng tuwa, at magiging mas mabilis na dumating at aapaw ang grasya at pagpapala ng Diyos sa atin. Isang nagiging hadlang ng bendisyon ng Diyos, tandaan nyo, ay galit at puot. Kaya naman, aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan may kinainisan tayo. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan may kinamuhian tayo. Hilingin natin ang awa, pagpapatawad ng Diyos para makita tayong muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan,
Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad. At ang iyong laging pinapakita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin inilalaan, upang sa pagkakamit namin ng pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo at ipagkalob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu, tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa at yaong isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ng kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gatimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan, at huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mga mayayaman. Tumangis kayo at tumagulgol dahil sa mga kapighatian darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang din yon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Yan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas ng inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat at mga inaing ng mga maghahani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo ay totoo, kami ay pabanalin mo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit, sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbabawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ay agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino man magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao na siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa mga maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawa kang kamay na mahuhulog sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa sa may dalawang paa ka na mahulog sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na bulag ang isang mata kaysa sa dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka naming Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat.
And once again, happy weekend and a blessed Sunday po sa inyong lahat. Pakisabihan naman po ang inyong mga katabi, Happy Sunday with a smile. Ngiti naman po kayo. Kahit na gaano po kabigat ang buhay, huwag niyo pong kakalimutan na ngumiti at magdasal. Amen? Yan pong dalawang yan, napakahalaga para gumanda ang ating nararamdaman. Keep on smiling and keep on praying. Amen? Meron pong isang kwento tungkol sa isang senador. By next week po, mag-uumpisa na ang filing of candidacy sa mga hahabol. Ayan, mag-uumpisa na naman ang campaign period. At ito pong isang senador, siya po ay pumupunta sa mga iba't ibang establishmento, iba't ibang komunidad, pero napadaan daw po itong senador sa isang hospital, mental hospital. At siya po ay pumunta sa mga doktor, sa mga nurses, nakikipagkamay po, no? Nagkakampanya siya. At pagkatapos po nito, inipon po nila lahat ng mga pasyente ng mental hospital. Nag-speech po ito pong senador. Siyempre po, kahit na may sakit ang mga yan, pwede pa rin bumoto. Hindi po ba? Pagkatapos daw po magtalumpati nitong senador, alam niyo po kung ano nangyari? Aba, sigawan daw po ang mga pasyente, palakpakan sila, nagwawala sila. Bravo! Sabi nila, wow! Sabi nila, palakpakan po sila, tuwang-tuwa sila. Habang nagpapalakpakan, nagwawala itong mga pasyente, ito pong bodyguard ng senador, may napansin siya. Doon sa likod ng mga pasyente, meron daw po isang tao. Hindi daw po siya pumapalakpak. Nakasimangot lang daw po, nakatingin dito sa senador. Kaya nilapitan po ng bodyguard at kinausap, sabi, Aba, bakit hindi ka pumapalakpak? Hindi mo siguro iboboto ang senador, no? Hindi ka siguro nakapanig sa kanya, no? Baka meron kang ibang partido. Bakit hindi ka pumapalakpak? Ano ba ang problema? Alam niyo po kung ano sinabi nitong taong hindi pumapalakpak. Tinignan niya yung bodyguard, sabi niya, ano ako, baliw? Matino ako, no? Kaya di ako pumapalakpak, sabi niya. Joke lang po, ha? Joke lang po. Pero ito po ang gusto kong ipaalaala sa inyo. Ngayong mag-uumpisa na naman ang campaign period. Mga kapatid, nakakabaliw ang politika. Amen? Politics makes us mad. Ano pong ibig sabihin ng mad? M-A-D. Dalawa pong kahulugan yan. When you are mad, it means you become insane. Hindi tama ang iyong kaisipan. Di po ba? When you are mad, you become angry. Napupuno ng galit at ng puot ang iyong puso. Yan ang epekto. Pag masyado tayong babad na babad sa politika, pansinin niyo po, hindi tayo nagiging matino at napakagulo ng ating puso at kalooban. Amen? Mga kapatid, huwag po nating hayaan ang politika ang maging daan ng ating pagkakasala. Huwag po nating hayaan na ang politika ang maging daan para tayo mag-away-away at magkawatak-watak. Amen? Politika lang yan. Amen? Life is more than politics. Remember that. Huwag po kayong magpapakamatay dahil sa mga politiko. Kamukha lang naman natin yung mga tao. Tandaan niyo po, baka makalimutan niyo, ha? Tayong lahat ay Pilipino. Tayong lahat ay Kristiyano. Tayong lahat ay tao. Pero yan ang malungkot na kwento. Nang dahil sa politika, ang daming mga magpapamilya ang hindi na nag-uusap, hindi na nagkikibuan. Nang dahil sa politika, ang daming mga tao sa social media, nagsisiraan, nagmumura, nakakahiya, nakakalungkot. Hindi mo man kakilala, pero ang pangit ng sinasabi mo sa kanya. Binababa mo ang pagkatao niya. Nang dahil lang sa politika, pati ang mga banal na bagay, kamukha po ang aming mga homily, kami mga pare, kinukuha nila, ginagamit po nila para siraan ang mga ibang politiko. Nakakalungkot po.
Hindi po ba? Tingnan nyo ang epekto ng politika sa atin, sa ating isip, sa ating puso. Walang kaayusan. Nasisira ang mabuti. Kaya nga po, sana walang maging hadlang sa ating pagkakaisa at pagmamahalan. Saktong-sakto po itong ating nabasang ebanghelyo. Pinapaalala sa atin yan ng ating Panginoon. Huwag kang gagawa ng kaaway. Do not make enemies if you do not have one. Ano po ang sabi sa ebanghelyo? Balikan nyo. Yung mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, lumapit daw sa Kanya, nagsusumbong. Meron daw silang binawalan na isang tao na nagpapaalis ng demonyo, masamang espiritu sa ngalan ni Jesus. Binawalan nila kasi hindi nila kasama, hindi nila kagrupo. Gumagawa na ng mabuti ang tao. Bakit binawalan pa nila? Ano ang sabi ni Jesus? Ano ang turo niya? Sabi niya, ang hindi laban sa atin ay panig natin. Those who are not against us is for us. Ang sinasabi lang ni Jesus dito, huwag kayong gagawa ng mga kaaway. Dapat nga dagdagan natin yung mga kasangga natin eh. Ang gumagawa ng mabuti ay hindi pwedeng maging kaaway ng Diyos. Amen? Kahit na hindi natin kasama, kahit na hindi natin kagrupo, kasangga natin ang taong yan. Pero yan ang minsan ang problema sa ating mga tao. Meron kasi tayong tribal mentality. Yung kinamumuhian mo ang isang tao dahil hindi mo kagrupo. Aminin po natin, isang kahinaan natin ito. Mahilig tayong nagsasangga-sangga. Mahilig tayong naggugrupo-grupo. Pero hindi ganyan ang Diyos. Ang sabi po sa banal na kasulatan, God shows no partiality. Walang kinikilingan ng Diyos dahil ang Diyos ay mapagmahal. At ano po ang ibig sabihin ng pagmamahal? Ito po ay pagkakaisa, pagsasama-sama, inclusivity. That is what love is. At ano po ang kabaliktaran ng pagmamahal? Hindi po ba ang pagkakawatak-watak? Pagkamuhi, puot. Kaya nga kapag galit ka, tinataboy mo ang iba. Hinihiwalay mo ang sarili mo sa iba. Gumagawa ka ng pader. My dear friends, if you are a true Christian, if you are a true Catholic, if you are a true follower of Christ, we build bridges, not walls. Yan ang ugali ng isang tunay na Kristiyano. Gumagawa siya ng tulay, pagkakaisa, koneksyon, hindi pagkakahiwa-hiwalay. Amen? Tandaan niyo po, ang krus ni Kristo, tulayan. The vertical line, yung pataas, tulay dito sa mundo, papunta sa langit. The horizontal line is our bridge to one another. Realize that. Tulay si Kristo. Hindi siya naging daan ng pagkakahiwalay-hiwalay. Kaya nga, nalulungkot ang Diyos pag ginagamit natin ang religion, ang ating pananampalataya, para isantabi, ihiwalay ang ibang tao. Huwag ka makikisama dyan. Mga born again yan. Huwag natin bibigyan ng relief ang mga yan. Dahil mga iglesia yan. Nakakalungkot po ito. Hindi ito kagustuhan ng Diyos. Amen? Huwag kang magsusuot ng krus kung ikaw ang nagiging dahilan para mag-away-away ang mga tao. Huwag kang magsusuot ng krus. Alisin mo yung krus. Nakasabit sa bahay niyo. Kung ang ugali mo naninira ng ibang tao. Amen? Ang tanong, sino ba talaga ang ating mga kaaway? Who is our true enemy? Definitely, remember this, it is not other people. Kahit na meron silang nagawang kasalanan sa iyo, huwag mong gawing kaaway ang ibang tao. Kasi kung magmamahal ka lang, magiging mabait ka, magpapatawad ka, the quickest way to turn your enemy into your friend is through love and forgiveness. Amen? Be careful because we have 3 true enemies of our faith, of our soul, of our lives. Sino po itong tatlong talagang kalaban natin? Unang-una, the ego, the self, ang sarili mo.
Kaya nga po palagi sinasabi, tinuturo ni Jesus sa atin, deny yourself, isakwil mo ang iyong sarili. Anong nagiging hadlang ng ating paglapit sa ating Panginoon? Anong nagiging balakid ng ating pagpasok sa langit? Ourself, the ego. Spell ego, E-G-O. Ang ibig po sabihin yan, edging God out. Inilalabas mo, isinasantabi mo ang Diyos pag ikaw ay makasarili. Amen? At kapag meron kang ego, walang nagtatagal na masayang relasyon sa iyo. Remember, in the word love, there is no I. Spell love. L-O-V-E. Nasaan yung I doon? Nasaan yung sarili mo? Wala. Hindi po ba? Dahil ang tunay na nagmamahal, kinakalimutan niya ang kanyang sarili. Amen? And if you want to have a lasting, happy, good relationship, you need both eyes. Dalawa po ang I sa relationship. Spell nyo man po, relationship. Hindi pwedeng mag-isa lang ang nagmamahal. Understand my difference. May binibigay ang Diyos na mas mabuti sa atin kesa sa ego. At ano po ang pinagkaloob ng Diyos sa atin? Ang iyong kaluluwa. God did not give you an ego, but God gave you a soul. Kung makikinig ka lang sa iyong kaluluwa, mapapabuti ka. Amen? Pero bakit madalas sira ang buhay mo, napapariwara ka, naliligaw ka? Kasi ang pinakikinggan mo hindi ang iyong kaluluwa, kung hindi ang iyong sarili, the ego. Ang ego, parang kalawang yan. At ano po, ang naninira sa bakal kahit na napakalakas, napakatatag, yung kanyang kalawang. Nasa loob mo ang kaaway. Yan ang naninira sa iyong pagkatao, ng iyong relasyon, lalong-lalo na ang iyong ugnayan sa Diyos. Beware of the first true enemy, the ego, the self, ang iyong sarili. But second enemy is the flesh, ang iyong laman. Ang dami pong turo ni San Pablo tungkol sa ating laman. Ang sabi po niya, to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is peace. Sabi pa nga po ni San Pablo, those who live in the flesh cannot please God. Bakit hindi natutuwa ang Diyos sa iyo? Bakit hirap na hirap ka? Bakit ang dami mong problema? Suriin mo ang sarili mo. Baka naman nabubuhay ka sa tawag at gusto ng iyong laman. Pero kung sumusunod ka palagi sa kagustuhan ng Diyos, diyan lang aapaw ang grasya at bendisyon sa iyo. Remember my dear friends, the tree of the deadly sins pertains to the flesh. Ano po ang mga ito? Number 1, gluttony, katakawan. Number 2, lust, kalaswaan. Number 3, sloth, katamaran. Tingnan niyo po, lahat ng mga kasalanan na ito ay nangyayari, nanggagaling dahil sa laman mo, dahil sa katawan mo. Pero wag po kayo magkakamali, hindi ko naman po sinasabi na masama ang ating katawan. Pwede rin naman nating gamitin ang ating katawan para sa pagpapabanal ng ating mga kaluluwa. Kung wala kang kamay, hindi ka makakatulong, makakapagbigay sa mga nahihirapan. Kung wala kang bibig, paano ka makakapagsalita ng mabuti, makakapag-inspire sa ibang tao? Kung wala kang mata, paano mo mababantayan yung iyong mga anak o apo? Our bodies can be used so that we can be holy. Pero paano ba tayo napapasama sa pamamagitan ng ating mga pangangatawan pag sinusundan natin ang gusto ng ating laman at hindi ang kagustuhan ng Diyos? Pag napapasobra tayo sa pagbubusog ng ating katawan at nakakalimutan na ang pagbubusog ng ating mga kaluluwa. Amen? Balikan niyo po ang turo ni Jesus. Sabi niya sa Ebanghelyo, kung ang nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, ang iyong kamay, ang iyong mata, ang iyong paa, putulin mo ito. Anong ibig niya sabihin? Exaggeration lang ito na turo ni Jesus. Sinasabi lang niya na huwag natin pagbibigyan palagi ang gusto ng ating laman. Ang napakahalaga na disiplinahin natin ang ating katawan. The flesh is your enemy. It is not your friend. Lahat ng sinasabi ng iyong laman ay hindi para sa iyong ikabubuti. Amen?
So how do we fight the enemy of the flesh? We should turn our bodies into a temple of the Holy Spirit. Tandaan niyo po yan. Bakit ka ginawa ng Diyos? Para lang magpakasarap? Para lang magpakasasa? Hindi. Ginawa ka ng Diyos para tumira, manahan ang banal na Espiritu. At hindi po ba, pag merong importante o mahalagang tao sa iyong kabahayan, hindi ka mangangalat, aayusin mo ng mabuti ang iyong bahay dahil merong mahalaga at importanteng tao. Realize that the Holy Spirit is always with you. That is how you turn your body into God's temple. So always ask the Holy Spirit to be with you. Remember, your flesh is not your friend. It is your enemy. Your true friend is the Holy Spirit. Third and last, enemy. The devil. Alam natin yan. Ano pong ibig sabihin ng devil? Isa pong Greek word ang devil. Literally, it means adversary, kaaway. Ibig sabihin, ang tunay na kalaban natin ay ang masama. The devil is the opposite of God. Kaya nga napaka-imposible na maging mabuti ang demonyo. Kahit na anong gawin mo, hindi mo mapapabuti ang demonyo. Pero ang dami sa atin, ginawa ng kaibigan ang demonyo. Bakit? Nasanay na Ayaw nang paalisin sa kanilang buhay. Amen? Kahit na anong sabihin nyo, at kahit na anong sabihin ng demonyo, masama yan. Yan ang kalaban natin. Hindi kanya mapapabuti. Ano po ang sabi ni San Pablo? Go back. Sabi, we wrestle not with flesh and blood, but with against the wickedness, spiritual wickedness on high. Ang talagang kalaban natin, hindi natin nakikita. Wala yang laman, wala yang dugo, wala yang katawan. Mismo ang masamang espiritu, ang kalaban mo, ang kaaway mo. So be careful of the devil. The devil also knows who you are. The devil knows your weaknesses. Kaya nga, yung kahinaan mo, yan yung palagi niyang pinapakita sa iyo. Yan yung tukso niya sa iyo. Matalinong demonyo. Tandaan niyo po, alam niya ang Biblia. Kilala niya ang Diyos. Pero, anong pagkakaiba? Kahit na alam niya ang Diyos, kahit na memorize niya ang Biblia, hindi siya sumusunod sa alam niya sa Biblia. See, nakakatakot po yan. Kasi baka tayo, nagiging kamukha na natin ang demonyo. Kilala din natin ang Diyos. Alam naman natin kung ano nakasulat sa banal na kasulatan. Pero ang tanong, sumusunod ka ba? Ginagawa mo ba? How should we fight the devil? You always pray. Kaya nga po ang ating Panginoon, palaging tinitira yan ng demonyo. Anong mababasa nyo sa Biblia? Jesus always prayed. Ang tao na palaging nananalangin ay tao na malakas laban sa demonyo. Go to Mass. The highest form of prayer is the Eucharist. Amen? And pray the Rosary. Isa po sa kinakatakot ng demonyo ay ang pangalan ng ating mahal na ina, si Maria. Bakit? Kasi po, nakasulat din sa Biblia na si Maria ang pangalawang Eva, siya po ang tatapak, ang yuyurak sa ulo ng masama. Mary, the second Eve, will crush the head of the ancient serpent, the devil. Kaya kung gusto mong lumakas ang iyong kaluluwa laban sa masama, magsimba ka palagi. Pagkatapos mo magsimba, magdasal ka, palagi mong kausapin ng Diyos. Do not neglect praying the Holy Rosary. Sino ba talaga ang kaaway mo? Hindi yung kapitbahay mo, hindi yung biyanan mo, hindi yung mga taong nagchichismis sa iyo. Huwag ka makikipag-away sa ibang tao. Wala ka naman talagang ibang kaaway kung hindi tatlo. Nandyan na malapit sa iyo. Yourself, the ego. Second, the flesh, ang iyong laman. At pangatlo, ang demonyo. Hindi natin matatalo ang tatlong yan. Gamit lang ang ating lakas. Kailangan natin ng isang supernatural na lakas. Kakaibang grasya galing sa Diyos. Kaya naman po, sa manalamisang ito, magpabasbas tayo muli sa ating mapagmahal at mabuting Diyos. Maniwala tayo na tayo ay palagi niyang pinagtatanggol sa masama. Mahal na mahal tayo ng Diyos.
O sabihin natin sa Kanya, Panginoon, nagpapakumbaba kami. Huwag mo kaming pabayaan. Naway palagi mo kaming gabayan sa buhay na ito hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako Ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinapaalala sa atin ng mga pagbasa ngayon ang tungkulin nating mamuhay alinsunod sa kautusan ng Diyos at paglaban sa lahat ng kagustuhang gawin ang pawang ninanais lamang natin bilang tao. Pagkat batid natin ang ating kahinaan at magpakumbaba tayong manalangin ngayon, sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng Kristiyano ay maging laging handang makipagtulungan sa lahat ng mga taong tapat sa pagtataguyod ng anumang mabuti. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway maging bukas ang pag-iisip ng mga pinuno ng ating mga pamayanan, gaya ni na Moises at Jesus, sa pangunawa sa patnubay ng Espiritu at maging handa sa pagtalima sa kanyang gabay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang ating mga mandaragat at kanilang pamilya ay manatiling tapat sa kanilang pananampalatayang Kristiyano at mananatili ang pagmamahalan sa kabila ng kanilang pagkakalayo sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sama din natin pagdasal ang ating mga kapatid na humihiling na mabilis sa kagalingan, ang ating mga kapatid na lubhang nalulungkot dahil sa mga iba't ibang problema, ang ating mga kapatid din na naghihikawos at naghihirapan financially, naway buhay ng Diyos ang pag-asa sa kanila at maramdaman nila na hindi sila pinapabayaan ng Diyos. Panginoong Diyos, turuan mo kami magalak sa kabutihan ng iba at makipagtulungan sa kanila sa pagtataguyod ng mga pagpapahalaga ng kahariang tinatag ng iyong anak. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpa kailanman. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa amin umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan. Tihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco ang aming Papa Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pamanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagidapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng ating mga kapatid na humihiling ng mabilis na kagalingan. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalwalhatian ng aming
nilalahukan sa tinitiis na kamatayan, na aming ngayon pinapahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. May napakaganda pong kasabihan, sabi, a person who does not have any enemy within is a person who does not have enemy outside. Pag wala kang kaaway sa iyong kalooban, wala ka ding kaaway o kalaban sa labas, sa ibang tao. Mga kapatid, huwag tayong makikipag-away sa iba. Wala ka naman talagang kalaban. Mag-ingat tayo. Kapag dahil sa politika, dahil sa religion, o dahil sa pera, ari-arian, sumasama ang ating loob, nagagalit tayo, nagtatanim tayo ng puot, hindi yan kagustuhan ng Diyos. Tatlo lang talaga ang kaaway natin. Una ay ang ating sarili, the ego. Pangalawa ay ang ating laman. Pangatlo ay ang demonyo. Unahin natin na bigyan pansin ang tatlong ito dahil hindi lang niya sisirain ang ating pangangatawan, kung hindi ang ating ugnayan, lalong-lalo na ang ating relasyon sa Diyos. Kaya nga po, para sa ating assignment, ngayon pong linggo, bigyan natin ng pansin ang ating pagdarasal at panalangin. Please pray not only for yourself, but for the politicians, no, who wants to serve our country. Pray for other people. Pray for unity. Pray for peace. Yan po yung ating petition. Yan yung ating intention ngayon darating na linggo. Huwag sana maging dahilan ang politika para tayo ay magkasala. So we pray not only for ourselves, but we also pray for those who want to serve our country, want to serve the Filipino people. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.